problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:02 na sa bunta. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Madyong buntag sa ito mga suking ating paminaw sa 104.7 FM din sa lungsod sa Sugod, sa probinsya sa Southern Leyte. Pinagi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod. Maupay nga aga sa ito mga kaigsunan. Labi na sa ito mga sukyusab nga tig-subaybay sa ito mga programa diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Sa kinatibukan sa probinsya sa Leyte, Samar, Eastern o Northern Samar, apila ang probinsya sa Biliran. And sa kinatibukan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa Tolomanong. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Sangan sa mga kinatibukang pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, sa station manager Sir Dindo Alaras ug sa tungkaban sa Pikas Lawak sa Master Control si Kuya Noel Palugod. Kini ang inyong makauban Jevic Epis. And ato sa bakauban karon ang atong sister station diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. And of course ang atong sister agency ang Philippine Information Agency kon PIA Eastern Visayas. Ang Good Morning Eastern Visayas gihimo aron mahiusa ang nagkalaing dapit sa silangang Kabisayan tungod galang sa kratibukang og malongtarong paglambo sa kratibukan nga rehiyon 8 pinaagi sa hingpit nga pagsinamtanay bisan pa man sa managlahing pinlungan nga waray og binisaya. Pagbiniloay og mga kasayuran og mga panahon labot sa managunang isyo o gilisgutan nga sarang masayran sa tanan tungod galang sa kalambuan sa tibok silangang Kabisayan. Welcome sa Tuesday edition sa Good Morning Eastern Visayas. And para karong adlaw nga Martes nga edisyon sa Good Morning Eastern Visayas, ato makauban si Dayan Camplon diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, si Sir Gina Vilon ang atong acting station manager sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. And ato sa makauban si Ma'am V. Gumban sa Philippine Information Agency.
Sa oras nga alas 8:04 sa buntag, dili kita magalangan ato nang pagasugdan ang pagpandawat sa atong mga kaubanan para atong sayran kumusta ang kahimtang sa panahon. Same baka ang sitwasyon sa ilang panahon dinhi sa ilang mga lugar. Kaya dinhi sa sugod sa kasamtangan wala pa man hino nagpakita ang haring adlaw kay mura magnaay mga baga nga panganod sa pikas nga bahin sa kaunangan nga posibleng magdala og dag-om. Pero kagay ng kadlaw nindot unta ang kawanangan kay diha ang buwan nagpakita usab ang mga bituon. Pero ato lang iampo nga mobintaha unta ang kahimtang sa panahon labi na kay napatasay kaduhang adlaw sa semana adlaw pa nga Martes. Okay, ato nahon ang sitwasyon. Kumusta na ang update sa Borongan pinagi sa atong kabanan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Good morning Eastern Visayas. Good morning Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Dayan, maadjong buntag. Yes, so good morning Sir Javek APs. So good morning aton mga kaupo na gihapon nga na estasyon ni SM Sir Dindo Alaras. Nga RP Calbayo SM Sir Gina Vilon and Ma'am V Gumba na maupay nga aga. And of course, Ma'am Judith Joy, thank you iton comment. Ada na. Good morning Eastern Visayas. Miss you from SG with love. Singapore with love. It's a gloomy Tuesday here in Singapore. Aba, halos pareho gihapon ano, pero nga diha amon kanina gloomy nga na ba may panakanak ang pag-ulan, pero yan ang atak na nasirak na gihapon hi Mr. Sun. Diin may adalag hapon nagpapabilin nga 30 to 40% nga chance sa pag-uran ano, nga di particular na ha City of Borongan. Yan ang atak na 28 degrees Celsius iton heat index. Nagintigog may epekto ng air temperature at 25 degrees Celsius nga 93% relative humidity. So cloudy ano ito na ato na panahon. Pero yata na sirak na gihapon na siling hi Mr. Sun. Kataliwan hadton mga pag-uran na pag inuuran tikang paghihapon kagabi nga da kaninahan na kaagahan na. Ngan base iton DOST pag-asa ano dito na 24-hour public weather forecast. Nagpapabili lagi hapon adton easterlies nga ni Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Nga kundi may nagihapon binabantayan nga low pressure area ngadto naman ha 375 km west southwest iton Aborlan, Palawan. Dire manggod kita sugod ka affected ano, pero amod ton ITCZ nagkakausa easterlies nagkakausa iton pag-uran nga niya aton na dapit. Yan siya bugos nga persa ito na DYS team, amon Station Manager at Ruth Abunta, Chief Tech Sir Joy Policarpio, amon Admin Sir Buboy, gananaka na kabakyang, Dida Master Control, Coach Sir Euphem Bunad Jr. At idayan kaplon ito partner haton mga sister stations. Kapag paat mga sumat, gika naman nahikayhan bugos nga person DYS team. So good morning haton mga news contributors yan ang adlaw. Tikang kanatipan Pumida, Ate Soca Bria and Ate Daisy Lalosa Belazar. Yan, hay pa pang update pag taga-kuryente. Yan, nagkamay-ara pag parang kuryente kanina pero mga 5 to 10 minutes la ano. Waray pag-iha kasi NGCP scheduled power interruption na to sangkaya. May 20 nga na May 22. So magkakamay pa pag parang niyan hiton Thursday. Aton oras, hanya ang adlaw between 6 to 7 in the morning. Ngan hiton May 22 naman. Itong Thursday nga adlaw, alas 5 nga daka alas 6 in between 5 to 6 in the afternoon. Dara ini hiton mga pagtatrabahoon ano or padayon nga gintatrabaho Taft Solar 3-way switch Barangay San Rafael Taft Eastern Samar. So aton affected areas sa bugos nga probinsya Eastern Samar. Aton Borongan Taft kinapundan nga na Balanghiga substations. So ma-interrupt hin pero la ka minuto ano diri malahushin 30 minutes aton interrupt. Ngayon pa inomdom ito ni Samelco, ining trabaho na pwede matapos in temprano nga na pwede may balik itong kuryente. Antis pa ito nakaschedule nga oras. Salit sangkay para maiwasan itong disgrasya, itratong pero may na kuryente ito na aton mga linya.
And the other information, gikan naman Eastern Summer State University, aton qualified applicants parahan DSWD Cash for Work program. Dida HSU in ginaaghatan no mag-attend iton mandatory Cash for Work program orientation. Iton Wednesday, buwas nga adlaw, May 21, alas 8 aga. Dito naman Hakanagtan Hall SU main campus. Sigun pa iton SU nga dapat on time. Nga required iton attendance para mag-proceed ito na sabing programa. Aton mga names and qualified applicants posted ipinaagi ito na official Facebook page ni Eastern Summer State University. Yan itong mga nagbibilinghin na trabaho sangkay, magkakamayadahin special recruitment activity ito na May 23. Yan ito na Biyernes nga adlaw adton Price Gas Incorporated. So didi ini Borongan City Hall lobby alas 9 kitaaga nga ka alas 5 ton club so one day la Diin hiring hiraparan mga position, plant refiller, production trainee, sales supervisor, sales clerk, sales associate, delivery sales representative, delivery sales rider, ngan heavy vehicle driver. So niyan hiton May 23 Borongan City Hall lobby. So pasyada na lang nga to sangkay if interesado ka. Credit hining information from the Paso Borongan City. Gan oras 11 minutos na nagkalabay halas 8 na aga din naman naton mga laray uluhan. Nahikayhan bugos nga person DYS team. Sa isantang SPES or Special Program for the Employment of Students Beneficiaries, 60 SPES beneficiaries ang syudadhan Borongan nagtikang nahan 20 dias nga pagtrabaho. Bago nga kinabuhi, bago nga paglaom, donasyon para Haniko or Neonatal Intensive Care Unit Eastern Samar Provincial Hospital. Yan mga parang umahabungtuhan ni General MacArthur, magbabaligyahin na tag 20 pesos kada kilo nga bagas hakadiwahan o masiya na ang adlaw. Iniugad to na detalye niya na pagpahat pagbalik phase 2 haatan taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat Dayan Camplon sa imong pasiunang update diha sa atong mga areas nga gitutukan diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Sa oras nga alas 8:12 sa buntag ato usab sayran ang pinaka-latest nga update. Kumusta ka ang sitwasyon ug banpamang kalambuan pinagi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Maadjong buntag sa atong acting station manager Sir Jean Navilon. Sir Jean, maadjong buntag. Good morning, Eastern Visayas. Yes, maayong buntag kasamang Civic ug sa tanan nga imong mga kauban diha sa sugod RP 1 sugod DYSL sugod Southern Leyte sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras ngan sugod man dinda sa Borongan City, Eastern Samar aton sister station ang DYES Borongan pinagikan kasamang Dayan Camplon. Ngan sa pagpanguna sa nira station manager si Ma'am Ruth Abunda. Ngan good morning liwat kan ka PCO V. Gumban. Hindi sa sudad San Calbayog, maadlaw, yan nga pangurason. Yan sugad man, dida sa pagtaga-pas i-orden, mahimyang man, didi sa sudad San Calbayog as usual. Duro diritso, yun ay napagin mamurayaw din sa sudad San Calbayog. Nga na waray mga untoward incidents sa naglabay nga 24 oras
Ngan sugad man adton pagtaga tubig naman mga kasangkayan waray anunsyo ang Calbayog Water Company nga magkakamaya daw water interruption yan ang adlaw ug sa masunod pa nga mga adlaw. Waray mga anunsyo sa mga pag-undang sa serbisyo sa tubig. So diri-diritso kita. Sa pagtaga kuryente, sugad maliwat dito sa FB page sa Melco One, waray anunsyo sa pagparong sa kuryente. Yada ng adlaw o sa masunod pa nga mga adlaw. May dala didi pahibaro. Pahibaro adton dida sa distrito sa Oquindo ngan tinambakan. Notice of district election para sa Board of Director sa District 5 Oquindo. Para lain sa distrito sa Oquindo, sino anton karuyag magkandidato pag Board of Director. Sa naton mga member consumer owners sa Oquindo District, yan ang Hunyo 14, Sabado, magkakamayada kita piniliay para sa magiging representante pag Board of Director para sa Distrito sa Oquindo. Sa mga interesado maging Board of Director, diyan mga qualifications. Inanglan Filipino citizen, graduate sa bisan nanong upat katuig nga kurso sa kolehiyo. At least 21 anyos ang edad nga diri liwat masubra 70 anyos sa adlaw sa eleksyon. A good moral character mao pa yan record sa Melco 1 sa sakob sin 5 anyos nga pagin miyembro sa kooperatiba. Waray moroso o kabaredan sa kuryente. Waray madakop tungod sin pangawat sa kuryente. Residente ng konsumidor sa kuryente sa Oquindo District sa sulod sa 2 katuig. Baka naka-attender bisan duhala nga annual General Membership Assembly agba sa sulod sa 5 anyos. Kasumbay sini may opisyal nga listahan sa rehistrado nga mga miyembro botantes. Ngayon nga listahan, nakapaskin kada barangay nga sakop sa Oquindo District. Ang mga miyembro nga waray mayungay ang ngaran sa master list. Ang may himo personal nga bumisita sa aton opisina nga maglakip magsumiter sa mga karigunan sa pagka-miyembro. Ang pagpasaka sa reklamo sa pagka-miyembro kinahanglan ipadangat tubtub pizza 14 o pizza Hunyo, pizza 4 sa Hunyo, June 4, 2025, agud nga mayungay sa master list. Adton miyembro nga waray mayungay sa listahan nga waray magpasaka sa pahibaro. Sa noan katubtuban nga petsa o mabot diri mga kabutos sa takna sa piniliay. Para sa dugang nga kasayuran, bisitahan sa Melco One Headquarters sa Barangay Carayman, Calbayog City o tumawag sa cell number 0917-566-0760. Deadline sa pagsalawad sa sertifiko di kandidatura yan ang Hunyo 4, 2025 during office hours. Sa mga igpapasa namon nga balita sa second half sa Good Morning Eastern Visayas, at yan mga headlines, Samar Provincial Disaster Risk Reduction Management Council naghangyo sa Philippine Navy para sa paggamit sa barko para sa transportasyon sa mga importanteng produkto sa Samar. Job fair para sa global careers nakatalaan nga pagdamaraon sa Northern Samar, yan nga tiabot nga adlaw. Apektado nga mga individual tungod sa aberya sa San Juanico na karawat family food packs tikang sa DSWD Region 8. Samar State University, Samar Island Institute of Medicine, nakatalaan igtindog sa Magtindog Academic Health Center sa Katbarugan. Amo atuatan mga headlines, mga detalye katuhiban
niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Dagan ngayong salamat Sir Gina Vilon sa imong update o sa mga pasiunang impormasyon. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:20 na sa buntag. O para usab sa mga balita nga naandam ni Ma'am V. Gumban sa PIA Eastern Samar. Bag-o nga rotahan barge tikang Tacloban nga da. Kinapundan, ginaprobahan agod mapadagmit ang pagbiyahehin kargamento pa Eastern Samar. DepEd or Department of Education Borongan nagdumarahin post-assessment kahuman ha national and local election. 24/7 nga limpyo nga tubig matagamtamanahan mulumulupyo han nasulat pinagi sa 162 million pesos nga water system nga proyekto. Samtang update din sa probinsya sa Southern Leyte. Sa ato paggingon kagay na sa kahimtang sa panahon o dili lang gyapon ta magkumpiyan sa mga kaigsunan gumikan kay ato makita sa pikas nga bahin sa Kabunangan na kini mga pangaluno nga posibleng maglaog pag-uwan pero ubang bahin sa Southern Leyte nakasinatinaog init nga panahon. Hopefully padayon kini og alindot gyud ang atong adlaw karong Martes kay ubay-ubay ang mga kalihukan dinhi sa atong dinhi sa Southern Leyte labi na dinhi sa lungsod sa Sugod kay dunay paghimuon nga launching activity sa kining programang Puro Ka Kalusugan nga usa ka programa nga gipaunahan sa Department of Health Rural Health Unit sa Sugod og sa LGU Sugod. Anasing nga Puro Kalusugan launching paghimo diha sa Barangay Mac Covered Court karong adlaw. And auhag ang tanang mga katawhan labi na diha sa Barangay Mac ug mga kasigbit nga barangay nga gustong magpa-check up. Pwede ka mo bisita sa naasoy nga lugar and magdala lang og valid ID. Mao kana ang pahinumdum gikan sa Rural Health Unit sa Sugod nga doon sila may tabo nga launching para sa Purok Kalusugan karong adlaw. Sa lain pa nga update ang mga delegado sa Southern Leyte Division o sa Maasin City Division ato na gyud sa Vigan City, Ilocos Sur para sa pagsalmot sa 2025 National Schools Press Conference. At the same time, ang National Festival of Talent. So atong iampo mga kaigsunan ang atong mga delegado sa Tibukan sa Region 8. Hopefully magdala o makakuha skini o mga medalya sa naasing kalihukan dito sa Vigan City. O kato sabi ampo nga safe unta o walay mga problema sa ilang pagbiyahe pauli and magdala og garbo sa ato nga riyon. And gani bisan wala pag yun naghuman ang naasing pa-contest naghatag na og garbo ang ato mga delegado kay sila man ang mga pambato sa nagkalilain nga mga schools division dinhi sa Eastern Visayas nga mao pod ang nagdala sa tingog sa Tibukan sa Region 8 ngadto sa Ilocos Sur. Samtang sa lain pang update ang buhatan sa PSA kon Philippine Statistics Authority dinhi sa probinsya sa Southern Leyte nagpasabot nga padayon gyapon sila sa ilang pagbisita sa mga kalungsuran para sa gipahigayon or padayon nga implementation sa PhilSysCon Philippine Identification System or kining atong national ID. So giawag ang tanan nga wala pa nakaparehistro. Palihog lang bisitaha ang PhilSys Mobile Registration. Labi na po ang ilang fixed registration center diha sa Dakbayan sa Maasin. And ano na po sila schedule nga mo bisita sa mga kalungsuran karong simana. So paabot lang kita sa schedule and atong pwede ito bisitahon ang official Facebook page sa Philippine Statistics Authority sa Southern Leyte para masamtan ang schedule
karong si Manaha. And sa katapusan nga update, ang buhatan sa Suleco Consolidated Leyte Electric Cooperative nagpahinumdum sa tanang mga miyembro konsumidor tag iya, labi na katong wala pa nakasettle sa bill sa kuryente nga ato nang isettle, bayaran na nato ang atong bill sa kuryente sa nakalabay nga buwan kay para dili kita magka-problema kadunay sila schedule nga disconnection, halapad nga disconnection karong si Manaha. So atong bulikon para dili kita magka-problema, atong isettle na ang atong bill sa kuryente. Same po diha sa Quinto Distrito sa Leyte, ang buhatan sa Leyte Alieco 4 Leyte 4 Electric Cooperative nga may supply usab sa kuryente daga-distribute diha sa Quinto Distrito sa Leyte, dakbayan sa Baybay, Inupakan, Hindang, Hilongos, Bato and Batalom. Apila gani ang pipila ka barangay diha sa lungsod sa Buntok na usab paghimon nga halapad nga schedule disconnection. So para dili kita magka-problema, ato nang bayran ang ato mga obligasyon. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:25 na sa buntag. O para sa mga headline din sa Southern Leyte. Zero inflation na record sa Southern Leyte sa buwan sa Abril. Schedule sa kasaulugan sa founding anniversary sa probinsya sa Southern Leyte karong buwan sa Hulyo nakahanay na. Mga mag-uma sa lungsod sa Hilongos, Leyte, kabahin kini sa Quinto Distrito sa Leyte, nagkahiusa alang sa baratong bugas nga mapalit sa mga katawhan. And ang Department of Trade and Industry o DTI Southern Leyte nanguna sa seminar kalabot sa Fair Trade Laws and suporta sa mga LGU sa probinsya sa Southern Leyte gikinahanglan sa pagkabot sa 20 pesos nga kilo sa bugas. So mga to ang mga headlines o mga balita nga naandam sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod. So atangi sa ato nga pagbalik ang hingpit nga detalye ihatod gyud sa kinatibukang pwersa sa Radyo Pilipinas dinhi sa Eastern Visayas kauban ang Philippine Information Agency pinagi ni Ma'am V. Gumban sa PIA Eastern Samar. Atong oras alas 8:27 na sa buntag mo, balik pa ang Good Morning Eastern Visayas, human lang niining mahinungdanon nga pahinumdum. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Bahay kubo, kahit munti. It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song na tuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album. In 1968, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it. Ang halaman doon ay sari-sari. The UP Madrigal singers sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic.
Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:30 sa buntag. Nagpadayon gapon ka muna gapaminaw sa 104.7 FM dili sa Radyo Pilipinas Sugod o sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan and Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog dini sa atong programang Good Morning Eastern Visayas. O karon ato na ang pagasugdan ang paghatod sa detalye sa mga balita. Ato nahon ang mga report diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Yes, dayan mga buntag pag-usab. Yes, so true daw. Mga salamat, Sir Jevic. Good morning, Jennifer Gulmantico watching. Always watching. Thank you so much. Siyahan nga sumat na hikayhan na DYS team sa isentang SPES or Special Program for the Employment of Student Beneficiaries. Han syudadhan Borongan, nagtikang nahan 20 dias nga pagtrabaho. Ang detalye matikang kanatisok Aberia. Radyo Pilipinas, report. Nagtikang nahan 20 dias nga pagtrabahoan sa isintang ihapin mga batan-on nga Special Program for the Employment of Students SPES Beneficiaries sa siyudad ng Borongan ang Lunes, Mayo 19 nga dayton Hunyo 13. Basin Public Employment Service Office SPES sa Borongan City. Ang nasabi nga mga batan-on ang magiging kasubong ang gindudumaran buhatan nga profiling o Borongan City Labor Market Survey 2025 sa 61 nga mga barangayhan syudad. Ang nasabi nga kwalipikado nga SPES beneficiaries, mga Boronganen nga senior high school ug college students nga tiyang mga pamilya nga waray regular nga income nga makarawatin 584 pesos and 27 cents kada adlaw nga pagtrabaho kabugusan makantidad din 11,685 pesos ng 40 centavos kung diin sa 60% hini aton babatunon ang lokal nga pamunuan ng syudad samtang ang 40% kargon Department of Labor and Employment DOLE. Ini nga ihapan SPES beneficiaries yan ang tuig 2025 doblehan 30 nga ihap nga benepisyaryo ginalutagahan DOLE han tuig 2024. Maninom di man naging pailaram han sa Borongan City and Space Orientation ang nasabi nga mga batan-on kundi iginsayod ang mga dokumento nga kinahanglan akomplesaran hadilayon aberdiri madilatar aton pagduholang kaangayan na kompensasyon nga igpapaagyan electronic fund transfer para sa bagong Pilipinas. Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Ate Sok Aberia, han detalyan balita. Good morning, Eastern Visayas. Apektado nga mga individual tungkol sa aberya sa San Juanico Breeds na karawat family food packs dikan sa DSWD Region 8 sa detalye din report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas, report. Dayon nga nagdistribuer family food packs FFPs sa mga apektado nga individual, partikular na ang mga na-stranded nga trucker, driver, pahente o iba pang biyahero sa magkalain nga dulo sa San Juanico Bridge nga nagdudugtong sa duha nga probinsya sa Samar ug Leyte. Sira lalauman nga maaapektuhan sa pipra pa kaadlaw tungod sa nabriya sa San Juanico. Ang inisyatibo ang ginpangunahan sa Department of Social Welfare and Development DSWD Regional Field Office 8 Eastern Visayas sa ilaro
Tarom sa pagpamuno ni Regional Director Grace Subong. Ang mga benepisyaryo ang nagpailarom sa profiling ug assessment sa ahensya gamit ang Family Access Card in Emergencies and Disasters. Mahihinumduman nga nag-abiso ang Department of Public Works and Highways DPWH nga limitahon ang pag-agi sa mga sarakyan nga may kabugaton nga masobra 3 ka tonelada kahuman sa nakita nga problema sa struktura sa tulay. Nagpapadayon naman ang koordinasyon sa ahensya sa mga lokal nga gobyerno ug iba pang ahensya para sa iba pang mga pitad para mabuligan ang mga apektado. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. At sa nipong report, Kaupod Charmaine. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:35 na sa buntag. O para sa mga balita sa PIA Eastern Samar, bag-o nga rotahan barge tikang Tacloban nga dak ginapundan ginaprubahan agod mapadagmit ang pagbiyahe hinkargamento pa Eastern Samar. Para sa detalya ng report, Imam V. Gumban sa PIA Eastern Samar. Radyo Pilipinas report. Ginaprubahan ang Maritime Industry Authority o Marina o PODHIRA DPWH Regional Director Edgar Tabacon ng OCD Regional Director Lord Byron Turcarion ang hangyo ni Governor Benny Verdone han pagdugang himbag-o nga rutahan barge o landing craft tank tikang Tacloban ngadto ha Barangay Santo Niño Kinapundan Port. Ini nga pitad inginhimo agod atubangon ang padayon nga problema ha trapiko ngun pagkaulang han transportasyon ha San Juanico Bridge. Ginsumat hindi ni Eastern Samar Governor Benny Verdone, pinagihan iya opisyal nga Facebook post, kundi iya ginklaro nga personal niya ginaghat ang ahensya nga aprubahan ang ruta. Sumala ka ni Verdone, iya ginhangyo ang kadugangan nga ruta kakulop nga adlaw, base maging masayon ang pagtransportar han mga kargamento tika nga Tacloban ti pa Eastern Samar ngan pabalik. Hapag kaya na, ang biyahe lahan LCT barge ay limitado ha mga ruta nga Tacloban ngadto ha Katbalogan ngan Calbayog nga mga lugar nga harayo ha Eastern Samar. Pinaagyan pagdugang han kinapundan nga rota, nilalauman nga mas mapapadali ang pag-abuthin mga kargamento ha probinsya. Dugang pa ni Verdone ang kinapundan port, iniyagin pa-develop han iya panahon como kongresista para magsilbing at alternatibo han Giwan Port. Ining inisyatibo ing kabahin han mas haluag nga paningkamot han lokal nga gobyerno nga mag-andam hin alternatibo nga ruta para kargamento labi na kung may mga disruption ha San Juanico Bridge. Tikang Philippine Information Agency Eastern Samar, Vito Lindino Gumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas. O para usab sa pabrita din sa Southern latest schedule sa mga kalihukan sa founding anniversary sa probinsya kanubabot buwan sa Hulyo, gipasabot na. Para sa detalya ng report ni Ms. Dalia Abiera Orit. Radyo Pilipinas report. Ipagawas na sa probinsyal nga kagamhanan sa Southern Leyte ang mga nakahanay nga schedule sa kalihukan pinasubay sa kasaulugan sa ika-65 nga founding anniversary sa lalawigan. Hingpit na nga nanganda ang probinsya sa month-long activities nga sugdan sa unang semana sa buwan sa Hunyo ning tuiga. Lakip sa nagunang kagukan, mo ang pag-arangkada sa mga sports activities sama sa taekwondo, football, tennis, arnis, volleyball, basketball, boxing ug uban pa. Sama sa naandan, aduna sa pipahigayong interagency sports competition nga pagasalmutan sa mga nagkadayang opisina sa gobyerno. Karong June 9 mo ang anniversary kick-off o pag-able sa food park. Sa June 14 ipahigayon ang LGBTQIA+ night. Aron sa malipay ang mga mahilig sa online nga mga duwa, aduna gikatakdang esports nga pagasalmutan sa mga representante sa matag kalungsuran. Lakip sa mga nagunang kalihukan mao ang kids show, environmental summit, agri-aqua and garden show, pagmugna festival, inter-school quiz bee, concert at the park, tour di Southern Leyte, libreng kapon sa mga iro ug iring, agri-clinic ug uban pa. Gikatak daw sab nga karong Hunyo 30
Formal na nga manumpa ang mga bagong elected officials sa ilang mga katungdanan. Balita gikan sa Provincial Government of Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas! Samtang hadog ang pagasumat na hikayhan na DYS team bago nga kinabuhi, bago nga paglaom. Donasyon para Haniko or Neonatal Intensive Care Unit, Han Eastern Samar Provincial Hospital. Ang detalye mati kang Kanatipen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Nagpadang at hindako nga bulig ang Rotary Club han Makati Salcedo ha Eastern Samar Provincial Hospital SPH pinaagyan pagdonar hin mga esensyal nga kagamitan para ha Neonatal Intensive Care Unit o NICO. Sumalakan Dr. Blith Dilantar, Hepe han Department of Pediatrics sa SPH, ini nga mga kagamitan in magagamit ha pagtambal han mga premature ngan magsakit nga bago lang nga tao. Igindugang paniya nga tungod han donasyon mas madagmit ngan mas epektibo ang ira pagserbisyo ha mga pasyente. Ini nga mga gamit diri labas tagagamitan, ini ang bag-o nga kinabuhi para ang aton pinakamaluya nga pasyente, siring ni Dr. Dilantar. Hangaran han bugos nga departamento, nagpapadangat kami han amon pinakamakusog nga pagpasalamat para hini nga dako nga bulig. Tungod hini nga donasyon, makakabaton kami hin mas madagmit, mas epektibo ngan mas kalidad nga serbisyo ha mga pamilya nga naglalaom haamon. Hapag kaya na ang ESPH la ang may neonatal ICU habugos nga probinsya Eastern Samar nga nagsiserbisyo 23 nga munisipyo. Agsub nga nagbibiyahin hasta 4 ka oras ang mga pamilya para la makaabot sa hospital ngan makakarawathin espesyal nga pagataman. Hanaglabay nga tuig nakatala ang NICO hin 823 nga newborn admissions, lakip na ang 78 nga premature. Hansyahan nga 4 ka bulan han tuig 315 nga bag-o nga natawo na admit, 23 haira in premature kun 7.3%. Ang donasyon inigin turnover mismo ni Mr. Noel Rapadas, presidente han Rotary Club han Makati Salcedo, ngan ginkarawat ni Governor Ben Ivardoni, ngan Governor-elect RV Ivardoni. Pero bisan hini nga dako nga bulig, padayon ang panginginhanglan han hospital hin iba pa nga kagamitan, sugad han mechanical ventilators, neonatal intubation sets, weighing scale, pulse oximeter, nga newborn hearing screening devices. Naglalao man ni SPH nga maeda pa mga magpapadayon nga donors nga mabulig ha iramisyon ang pagtalwas han kinabuhi han kada bata nga natawo ha Eastern Samar. Dako an amon paglaom nga pinaagyan padayon nga suportahan mga buutan nga donors, mapapadayon naton ang pag-upay han aton kapasidad ha paghataghin kalidad ngan eksakto nga pediatric care dugang paniya. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Ate Pen Pumida, ang detalyan balita. Good morning, Eastern Visayas! Samar PDRRMC naghangyo sa Philippine Navy para sa paggamit sa barko para sa transportasyon sa mga importante nga produkto sa Samar. Sa detalye ang report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Sa usa nga resolusyon, naghangyo ang Samar Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa Philippine Navy nga magpahuram san barko para sa pagbiyahe san petrolyo, medisina ngan iba pa nga importante nga kargamento og produkto tikang sa Tacloban City pakadto sa Catbalogan City ngan pabalik. Ini nga hangyo ginhimo tungod sa problema sa San Juanico Bridge nga posible nga magdarasan kakulangan sa supply sa probinsya. Ginkikitaan barko sa Navy nga mga kabulig sa pagpadayon san pag-abot san kinahanglan nga gamit sa Samar. Nagpapadayon naman ang pakigsumpayan san gobyerno lokal san Samar ngan san mga magkadrodelain nga ahensya san gobyerno base masiguro ang padayon nga serbisyo para sa mga Samarnon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Department of Education kung DepEd Borongan nagdumarahin post-election assessment. Para sa detalye, ani ang report ni Ma'am V. Gumban sa PIA Eastern Samar. Radyo Pilipinas Report.
Gindumara ang Department of Education o DepEd Borongan City Division ang post-election assessment ng formal nga induction han mga bag-o nga opisyal han Philippine Elementary Schools Principals Association o PESPA nga National Association of Public Secondary Schools of the Philippines o NAPSPhil didahan Biyernes, Mayo 16, tuig 2025. Gintambungan ini han mga magturutdo nga non-teaching staff han DepEd Borongan City. Nagpasalamat naman ni Mayor Ryan Agda ha mga magturutdo ha ilaruman pamunuan ni Superintendent Edgar Tenasas tungod ang ira pagserbehan na kalabay ng eleksyon. Gintagan daw ni Agda ang papel ng edukasyon kapag hulmahin kabataan nga responsable nga may integridad nga nagiging sumat nga dili la kwarta ang importante ha pinili ay kundi ang prinsipyo ng kaaram tika ka eskwelahan. Attorney Bliss Desiree Enciso Duzon, Acting Election Officer han COMELEC, inaghatag liwat himpasalamat ha mga magturutdo nga nagsirbi sa Electoral Board. Gintagan niya hinpanahon ang mga pakiana, kabahin ng election, base makita ang mga loopholes ha nakalabay ng election nga magkamayadahin improvement ha masunod pa ang eleksyon. Naghatag naman yung diskusyon ni Oliver Menda, usa nga security analyst tika nga SSS, kabahin ang mga benepisyo nga pwede makuha han mga job order employees han DepEd. Damo ang nagtambong nga nagpakiana, mahitungod han ira personal nga kahimintang haayjahan siya. Tika nga Philippine Information Agency Eastern Samar, Vito Tinuguban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas! Zero inflation na record sa Southern Leyte sa buwan sa Abril para sa detalye na report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas report. Zero inflation ang na-record sa probinsya sa Southern Leyte sa buwan sa Abril ining tuiga. Kini nga sayran sa ipagawas nga Eastern Visayas Inflation Watch sa Philippine Statistics Authority kun PSA Region 8. Labing ubos kini kung itandi sa na-record nga 1.1% sa miaging buwan sa Marso, ingon man sa 3.6% sa Abril sa miaging tuig. Samtang nihinay usab ang inflation sa kinatibukang Eastern Visayas ngadto sa 0.6%. Matod sa PSA Region 8 nga mao kini ang labing ubos nga inflation rate sa rehiyon sukad Nobyembre natong tuig 2019. Ang ngayong masayran nga na-record sa probinsya sa Leyte ang pinakataas nga inflation rate sa 1.5%, samtang pinakaubos sa probinsya sa Samar nga nasa negative 0.9%. Balita sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dagan kayong salamat Aljon Malot sa imong nga report. Oras na to, alas 8:46 na sa bunta. Good morning, Eastern Visayas! Halain pa nga sumat mga parag-uma habungton General MacArthur magbabaligyahin na tag 20 pesos kada kilo nga bigas hakadiwahan omas yan ang adlaw. Ang detalye matikang karati Daisy Lalosa Belizar. Radyo Pilipinas report. Kung masuporta sa binting bigas, mayroon na nga programa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang lokal nga gobyerno han General MacArthur dinhi Eastern Samar pinaagan Office of the Municipal Agricultural Services in magbabaligyan tag 20 pesos kada kilo nga presyohan bigas haira kadiwa iyan ang adlaw. Ini sumalakan Miss Emeline Odon Sumono, Municipal Agriculturist na nasabi nga bungto na nakahimang rawhan Radyo Pilipinas, Borongan. Sigun kan Sumono maabotin 350 kilos nga bigas ang magiging available nga pwede mapalitan mga residente han Genmac, prioridad and senior citizens ngan gudti ang kita han bungto. Ngan tarayton kalimitado ang supply han bigas tagduhala kada kilo ni tutugot nga mapalitan kada household para damo ang makabenepisyo. Ano sabi nga bigas intika nga mga parag-uma nga beneficiaryo han rice ngan Rice Competitiveness Enhancement Program kun RCEP han DA nga nagpaangbitad tun irahura nga ani pinaagen repayment scheme. Tika ngan rice ngan RCEP ang mga parag-uma ang minakatagamtam hin libre nga gahi ngan abuno ha gobyerno. Sumalapakan mismo no ini ani kadwa na kabatch tag 20 pesos kada kilo nga bigas sa era kadiwa. Ang pinakasyahan ni gimpatuman antes ang 2025 midterm election diin 125 nga residente han General MacArthur ang nakabenepisyo han barato nga bigas. Parang Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
Damang salamat, Ate Daisy Lalos sa Belizar, ang detalyan balita. Good morning, Eastern Visayas! Dito naman sa siyudad sa Calbayog, Samar State University, SSU, Katbalogan, nagtindog sa Academic Health Center sa Katbalogan City sa Detalye. At yan report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas, report. Balita sa Samar, ginpermahan ang Memorandum of Agreement sabot nga sa Samar State University, Samar Island Institute of Medicine, SSU, SIIM ug Barangay Bunuanan, Katbalogan, Samar para pag-establisa Academic Health Center nga magpapaabot sa komunidad sa healthcare services, medical education ug social outreach. Pahayag ni SSU President Dr. Redentor Palencia katuyuanan sa SIIM nga mag-establisa usang modelo sa primary care facility sa Universal Healthcare pinaagi sining Academic Health Center. Dugang pa nga magkakamayada dugang ang mga resources pan-medical o pan-educational nga una na na-deliver sa partner community o ngay na ang ultrasound, ECG, blood chemistry, hematology o urine analyzer. Ada pa ang healthcare services, preventive care o wellness programs, pag-facilitate clinical training o research opportunities para sa mga estudyante ng pag-promote community health initiatives ng outreach programs pinaagi sa health center. Samtang, como partner community, ang Barangay Bunuanan naman ang magpapaabot logistical o infrastructural support para sa pag-establisa sa center, pag-assist sa pag-promote healthcare services sa mga residente o pagpartisipar sa mga collaborative initiatives para ma-address ang mga panginhanglan pandawas sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas! 24/7 nga limpyo nga tubig matagam tamanahan lumulupyohan sulat pinagihan 162 million pesos nga water system project. Para sa detalye ani ang report ni Vigo Ban sa PIA Eastern Samar. Radyo Pilipinas, report. Formal nga ginlunsad ang local government unit ang sulat Eastern Samar ang 162 million pesos nga level 3 water system project pinaagi usa nga groundbreaking ceremony ha barangay Ait hanakalabay nga Biyernes Mayo 19 nga magdadarahin limpyo nga tubig ang mga panimalay habungto. Hapira na katuig, damo nga residente ang nagantos hinkakulangan ng tubig nga ginahanglan pa bumaktas sinarayo o gumastos para la makakuha hin tubig para haadlaw-adlaw nga panginahanglan. Pero pinaagi hini nga proyekto posible na nga matapos ang ini nga kada adlaw nga sakripisyo. Ang proyekto nga ig-implementar pinaagihan design and build contract in magko-cover hin pagbutang hin intake facilities, reservoirs nga transmission pipelines. Siring ni Maria Susan Toledo, usa nga nanay nga tendera tika nga barangay Riverside, sana tuloy-tuloy na para diri na kami gumastos hit pagpaalog. Mas madali na anamon paggios-gios kada adlaw. Labing na kay pinaka-importante ang tubig ha panimalay. Gindumaran groundbreaking ceremony ni Mayor Javier Zacate, Vice Mayor Dondon Iverdore, nganan mga miyembrohan sa Sangguniang Bayan. Kaupod niraan mga opisyalhan barangay ng stakeholders na nagpapakita hin pagkaurusa kapag hatag hin mga serbisyo ha katawhan. Nagpapadayon ng LGU sulat hapag manduan proyekto upod ang pagpadayon han konsultasyon ha komunidad nga nagpapakita han ira tinuod nga panuyo. Amo ang matagan ang kada sulat non hin husto limpyo ngan patas nga serbisyo ha tubig. Tika nga Philippine Information Agency Eastern Samar, Vito Lentino Gumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas!
Visaya. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:53 na sa buntag. Sa lain pa nga balita, mga mag-uba sa Hilongos Leyte nagkahiusa alang sa baratong bugas nga mapalit sa katawhan. Para sa detalye, ani ang akong report. Radyo Pilipinas report. Nagkahiusa ang mga mag-uma sa lungsod sa Hilongos, probinsya sa Leyte, nga nagmugna og mas baratong bugas alang sa mga katawhan sa lungsod pinaagi sa Complementary Rice Subsidy Program. Sa paginabi sa Radyo Pilipinas kang Elma Oha, Municipal Agriculturist, iyang gibot nga samtang wala pa niabot sa lungsod ang tag 20 pesos nga kilos sa bugas, makatagamtam ang mga residente sa lungsod og barato nga bugas pinaagi sa naasyo nga programa. Iya usab gibutyag nga ang naasyo nga programa dakong kabahin ang mga lokal nga mag-uba sa irrigated areas nga beneficiary sa libre nga hybrid rice seeds og abono. Matud pa nga ilawom sa naasyo nga programa, ang mga mag-uba nagahin og usa ka parte o sa kasakong bugas sa ilang ani aron ibaligya sa katawhan sa kantidad nga 29 pesos matag kilo. Ang Office of the Municipal Agriculture maoy nakatoka sa pagbaligya sa mga baratong bugas ngadto sa mga pamilyang nagapuyo sa kabaybayunan o kabukiran nga nanginahanglan og tabang. Og ang halin ibalik og hatag ngadto sa mga mag-uma isip bayad sa ilang gihatag nga bugas. Dugang pa nga dako kining tabang sa mga pamilya nga layo sa sentro o kadtong lisod ang panginabuhian. Giasoy pa ni Oha nga ang kalampusan sa programa gisaligan sa panagiusa sa Municipal Agriculture and Fisheries Council, lokal nga pangagabahanan sa Hilongos o sa mga mag-uuma. Samtang gibutay usab ni Oha nga paghimon karong buwan sa Hulyo 2025 ang official launching sa nasyo nga programa apan tungod sa gipakitang suporta sa mga mag-uuma, ila nang natagamtaman o natagamtam na sa mga residente ang baratong bugas. Balita gikan sa lungsod sa Hilongos, probinsya sa Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Ug kadugangan pangasumat nahigayhan na DYS team sobra 138 million pesos balorhin rekurso. Pangandaman ng DSWD sa pagbaton hito ng epektohan restrictions Hasan Wanico Bridge. Nakandam yan na itong Department of Social Welfare and Development Regional Field Office 8. Ang mga posible epekto ito naging papatuman nga axle load limit ang Department of Public Works and Highways Hasan Wanico Bridge nga nagdudugtong hito na Santa Rita Samar nga Tacloban City, Leyte. Ini nga pangandaman in kasunod naging pagawas nga abisohan DPWH nga limitaran nga dahatulog at tuniladan mga sasakyan nga pwede umagihan na sa mga tulay. Kataliwan ang gindumara nga structural assessment nga nagpapakita ang potensyal nga kahibangan hapira nga parte hini. Naabot ha por lo menos 138 million pesos ang kabugusan nga balorhan na bilabli nga rekurso han DSWD8. Dingin ko kumponer ini ha sobra 135.8 million pesos kantidad na food nga non-food items. Ngan sobra 2.1 million pesos kantidad standby funds. Naabot ha 145,409 ang kabugusan nga ihapin family food packs or FFPs at nakaandam na sabi nga ahensya. Sugad man 31,138 nga non-food items or NFIs. Ngaging ko kumponer naman hin family kits, sleeping kits, hygiene kits, kitchen kits nga iba pa nga NFIs. Dugang pa nakandam gihapon maghatag hin cash assistance para ha transportasyon. Hailaram naman inihiton assistance to individuals in crisis situations or AICS. Ana sabing ahensya kung pagkikinahanglanon. Impormasyon ni Hikay pinaagihan DSWD Eastern Visayas. Nato na oras sa mayada na kita 3 minutos ug samag alas 9. Nandin hinamon na tinitiklo patulaman na partisipasyon at na pan Tuesday edition Good Morning Eastern Visayas program. Thank you to natin mga news contributors, Tikang Kandati Pen Pumida, Ati Sok Abrilla and Ati Daisy Lalosa Belizar. Nga nangaran ito na bugos nga person DYS team, Amon Station Manager at Ruth Bunda, Chief Tech Sir Joy Policarpio, Amon Admin Sir Buboy nga nanaka na partner, Didia Master Control, Coach Sir Eufem Bunad Jr. Ati din Kamplon, nagpapasalamat nga sunod nga kong higayon, hapareho nga oras nga ni stasyon, din hila taramdan, Good Morning
Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! Job fair for global careers nakatalaan pagbuhaton sa Northern Samar sa detalye. Adi ang report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas report. Dito naman sa lalawigan sa Northern Samar, makakatagamtaman mga job seekers sa Northern Samar san usa ka adlaw nga job fair for global careers nga paghihimuon sa Hunyo 5 sa Ibabaw Hall Capitol Building, Katarman, Northern Samar. Magtitikang ini alas 8 san aga tubtob alas 5 san kulop nga nagahatag san oportunidad para sa mga karuyang magtrabaho sa langyaw o sa gawas san nasod pinaagi san mga licensed recruitment agencies. May adaliwat on-the-spot interviews para sa mga aplikante. Abierto ang job fair para sa ngatanan nga namimiling san trabaho. Ginaaghat naman ang mga interesado nga magparehistro online para sa hapsay nga malaksi nga proseso san aplikasyon. Magbisita la sa Facebook post san DMW RO8. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Kutob na din ang partisipasyon sa DYOG Radio Pilipinas sa Kalbayog. Sa Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Visayas! Yes, daghang salamat Sir Gina Vilon sa itong mga kabanan diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. And kang Dayan Camplon o atong mga kabanan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. And of course, si Ma'am V. Gumban sa PIA Eastern Samar ug sa ato dayong regional head sa Philippine Information Agency Eastern Visayas, si Rian Arinto Majung Buntag ug sa ato mga kabanan diha sa PIA. Og sangan sa kinatibukang puwersa dinhi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod sa mong station manager Sir Dindo Alaras, atong kabar sa Pikas Lawak sa Master Control, Kuya Noel Palugod ug Kuya Rito Cabales, sa atong mga reporters ganagatun og balita karong adlaw nga Martes. Kini ang inyong nakauban Jevic Epis. Daghang salamat sa tanang paminaw nagatutok sa itong program. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! Radyo Pilipinas. Radio Republic of the Philippines for more than 75 years. Radyo Pilipinas.